Ayan, magandang araw po sa lahat. Naharak siyaad, naimbag nga aldaw, mayad nga aldaw sa tanan, at maayong adlaw sa tanan. Nasasabik ka ba sa bagong kaalaman na matutuklasan tungkol sa pag-aaral ng aghampang kaligiran? Alamin natin yan ng sabay-sabay kasama ang ating masigasig na resource speaker sa araw na ito. Ang Pantas Environmental Research in the Local and Global Setup ay hatid sa inyo ng Philippine Association of Environmental Science Students. Ayan, isang karangalan na maglingkod bilang inyong host sa hapon na ito. Ako si Nicole Benson Salazar mula sa Tarlac State University. Apprentice on Administration at kasalukuyang Associate for Advocacy ng PAES. Ayan, para naman sa ating mga manonood mula sa ating Facebook Live, kamusta ang ating first week ng pasukan? Kasi sa totoo lang ako, yung nararamdaman ko ngayon, hindi ko alam kung kinakabahan ako na may halong tuwa, syempre. Also, this is also my first time na magkaroon ng isang hosting na webinar for national organization. Tapos, iba yung pakiramdam na sa'yo binigay yung tiwala ng president namin ng PAES and sobrang thank you po. Yan. Para naman sa mga nagnanais ng e-certificates, maaari kayong makakuha nito matapos ang webinar. Just fill in the evaluation form na ilalagay sa ating comment section ng FB page live webinar. Paalala na ang ating evaluation form ay bukas lamang mamaya hanggang bukas alas 8 ng gabi. At para naman sa mga nagnanais na makiisa sa amin o makibilang sa aming samahan ng Aghampang Kaligiran ng Pilipinas, malugod namin kayong tinatanggap. We are the National Association of Organization from both undergraduate and graduate levels of degree programs aligned, related, or equivalent to environmental sciences and environmental management. Tinatanggap din po namin yung mga organisasyon mula sa environmental engineering, environmental planning, environmental biology, at marami pang iba. Kung nais nyo namang makisapi sa aming samahan o mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong magpadala ng email sa aming membership.paes@gmail.com. Ayan, isa rin sa pinagmamalaki ng PAES ang member local organization na makikita natin kung gaano nakalawak ang ating narating ng samahan sa buong Pilipinas. Makikita rito ang mga organisasyong kasapi ng PAES mula sa iba't ibang universidad mula Ilocos Sur hanggang Zamboanga del Sur. At ngayon, meron tayong bagong kasapi. Inihahandog ng PAES ang pinakabagong miyembro nito na ang Association of Young Environmental Science Student mula sa Southern Leyte State University. Hinunangan Campus, patuloy ang pagbubuklod ng mga mag-aaral ng aghampang kaligiran para palawakin ang hanay ng PAES. Ayan, para naman sa ating presentation outline, mayroon tayong counting baselining, using our menti.com, opening remarks and introduction of our resource speaker, presentation and Q&A, and some announcement. Para naman sa ating baselining, maaari nyo nang buksan ang inyong mga browser. Just search menti.com at i-type ang code na 6551-2857 or you can scan the QR code on our screen. Again, pumunta lamang po tayo sa ating menti.com at i-type ang code na 6551-2857. Binabati ko rin po ang ating mga manonood sa ating Facebook Live. Pwede na po tayong pumunta sa ating mga browser at i-comment nyo lang at ilagay ang ating code na 6551-2857. Maaari nyo na rin pong sagutin ang mga katanungan na inyong makikita sa ating screen. Ayan, ang ating pinakaunang tanong, nasaang probinsya ka ngayon? Ayan, meron nang nakalagay ng Bukidnon, Laguna. Hello po, Cavite, Batangas,
Meron din tayo galing sa Pampanga at Camarines Sur, Zamboanga City, and Lunzuran. Meron pa ba akong hindi nababanggit? Yes, from Laguna, Nueva Ecija. Hello po. Meron pa ba tayong ibang respondent? Ayan, from Manila. Okay, for our next question. Kilala nyo ba ang Philippine Trench? Okay, sino nang nakakakilala sa Philippine Trench? Ako konti lang ang alam ko tungkol sa Philippine Trench. Hindi pa ako ganun ka widen ng knowledge tungkol sa Philippine Trench. Mukhang marami ang familiar. And meron din tayong 5 respondent na alam ang Philippine Trench. Ayan, kung wala na po tayong respondent or mga nagsasagot, pwede na po tayong bumalik sa ating presentation. Ayan, for more details, just follow the other social media accounts of PAES. Sa Instagram ay at @nvisci_students_ph, where you can see the pictures ng mga kwentong ganap ng buhay NVSci. In our YouTube channel at Environmental Science Student PH. Just follow, subscribe, like, and click the share button para mabalikan at mapanood natin ang mga paborito nating episode. Don't also forget to click the notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload videos. Ayan, muling paalala, mayroon tayong webinar e-certificates. I-comment nyo lamang ang inyong pangalan at universidad sa ating FB page live webinar and FB page live comment section. And fill in the evaluation form na ibibigay after ng webinar at open ito hanggang bukas alas 8 ng gabi. Para naman sa ating opening remarks, ayan, ito yung palagi nating nakikita tuwing ating Pantas webinar. Kasi we all know that at least we also have at least 7 ecosystem and each type of ecosystem has 5 components. So, kailangan talaga nating magkaroon ng holistic approach sa ating environment. Ayan. Kaya naman sa lahat ng Pantas episode natin, iba't ibang expert ang ating pinapakilala bilang ating resource speaker. And this time, meron tayong marine geology and medyo slightly physical yung approach natin. Kaya pinapakilala ng PAES ang ating panauhing tagapagsalita sa araw na ito. Ayan. Pinapakilala ng PAES si Sir Paul Cesar Flores, Bachelor in Science in Geology at University of the Philippines, Diliman, Master in Science in Marine Science, also at University of the Philippines, Diliman, and Doctor in Science in Earth Science at Yokohama National University, Japan. Ayan, let us all welcome and give him a virtual round of applause. The screen is yours, Sir Paul Cesar Flores. Maaari na po kayong mag-umpisa. Okay, hello, good afternoon. Rinig ba ako? Yes, Kuya Paul. Mag-share screen lang ako. Ayan, kita na ba? Yes, Kuya Paul. Okay, so una sa lahat, maraming salamat sa PAES sa pag-invite sa akin sa webinar na ito para bahagi yung research na ginagawa ko at mga nagawa. And hopefully, pagkatapos ng webinar ay sana may ilan
din sa inyo na ma-inspire na mag-pursue ng field ng marine geology. So as mentioned kanina, pakilala lang ako saglit. Nagtapos ako ng BS Geology and then nag-masters ako sa Marine Science, and hopefully by next year sana makagraduate na ako ng aking doctorate degree in Earth Science. Konting work history. So since 2017, so pagkatapos kong graduate ng college, naging research assistant na ako hanggang sa napunta na ako dito sa Japan, and naging involved ako sa iba't ibang projects sa UPMSI, itong Coral Reef Visualization and Assessment, mapping ng offshore active faults. Tapos napunta ako sa UP Training Center for Applied Geodesy and Photogrammetry para aralin ang coastal sea level rise sa Pilipinas. Then napunta ako sa Manila Observatory, and then bumalik ako sa UP TCAGP, and then napunta na ako dito sa Japan. So mamaya ibabahagi ko sa inyo yung mga results ng mga projects na ito. So dahil madaming projects kung saan na-involve ako, malawak yung research interest ko, no? Nandyan yung marine geology, remote sensing, and GIS. So ngayon mag-focus tayo sa marine geology. Ano nga ba yung marine geology? Kuya Paul, sorry. Hindi ka pa naka-full screen. Ay, hindi ba? Wait. Yes, kita yung next slide. Thank you. Hindi pala siya naka-presenter view. Okay. Teka. Paano ko i-switch? Teka lang. Sige lang kuya. Habang nag-switch ka po ng ng slides mo, mag-shoutout po muna ako sa mga nasa Facebook Live. So ang mga nasa Facebook Live po na universities ay ang Caraga State University from Agusan del Norte, Bulacan State University from Malolos, Tarlac State Lucinda Campus, and then CMU, Central Mindanao University from Maramag Bukidnon, and University of Southern Mindanao from Cabacan, Cotabato. Okay, sige Kuya Paul, back to you. Ay, tama na ba yung yung view? Yes, full screen na siya. Okay. So ano yung marine geology? So yung geology, siguro familiar na tayo doon, which is in the most basic sense, study of the earth. So kabilang na dito yung pag-aaral kung paano nabuo yung earth, yung mga processes na kung paano nagbago yung earth throughout the geologic timescale, yung mga materials na compose sa earth, and yung mga processes, yung mga geological processes na nag-operate dito sa earth. Yung marine geology naman, yung focus niya ay yung dagat. Kasama na dito yung mga ocean floor or yung sea floor, pati na rin yung mga coastal areas natin. So dito sa marine geology, ilan sa mga questions na sinasagot natin ay kung ano yung structure ng earth underneath the oceans, yung mga processes that shape the seafloor, interactions between geological and biological systems. So isang magandang example siguro dito yung mga hydrothermal vents, kung bakit may mga organisms na nakatira doon sa mga extreme conditions na yon. Yung history ng ocean circulation patterns and climate change na nakapreserve sa seafloor, lake sediments, corals, ice sheets, and other natural archives. At syempre, nandyan din yung climate variability and impacts. So malawak din yung scope ng marine geology at nag-overlap din siya sa katulad ng ibang fields of sciences, madami din siyang overlaps sa iba't ibang fields. So katulad ng mga previous na webinars, dan lang natin yung guide questions at simulan natin sa kung bakit ako nag-pursue ng degree program na related sa environmental science or research.
Nagsimula kasi yan, bata pa ako, mahilig na ako sa science dahil mahilig ako manood ng mga cartoon shows sa TV at ibang mga science-related na shows. So example dyan, yung Jimmy Neutron, Dexter's Laboratory, yung Sineskwela, Mathinic. Tapos mahilig din ako manood ng National Geographic Channel at Discovery Channel. Yung Mythbusters, sinusubaybayan ko din yan dati. Tapos, tinotorrent ko pa yan para ma-download yung mga episodes. So baka, baka yung mga bata ngayon di na nila alam ano yung torrent. Basically, ano yan, site kung saan pwede mong i-download ang mga TV shows. So doon yan nagsimula. Mahilig ako sa science nung bata pa. And then, nakapasa ako sa Pisay, sa Western Visayas Campus. So, siguro alam natin kapag nasa Pisay ka, wala kang choice kundi mag-pursue din ng degree sa science. Nung at required sa Pisay na kumuha ng UPCAT. So, kumuha ko ng UPCAT and then yung nakakatawa dito kasi hindi geology yung choices ko nung nag-apply ako sa UPCAT. Yung initial choices ko nun, first and second choice ko ay electric ECE, yung Electrical and Communications Engineering. Tapos second choice ko ay EE, Electronics Engineering. Nakapasa naman ako sa ECE, pero na-realize ko na madami sa mga kaibigan ko nagpo-pursue ng engineering na field. So, iba't ibang fields ng engineering. Tapos ako, naisipan ko, paano kaya kung mag-pursue ako ng kakaibang course? Yung mga walang kumukuha sa amin. Kaya, ayun, naisipan ko na mag-enroll sa geology. Kasi that time, hindi ko alam kung ganun pa rin yung sistema ngayon. Pag nakapasa ka kasi sa UPCAT, before ka mag-enroll, may ipapadala na documents yung UP. Tapos ilalagay mo doon kung tutuloy ka sa program kung saan ka nakapasa. And kung hindi ka tutuloy sa program na yon, saang program mo gusto mag-enroll. So sa form na yon, nilagay ko na pupunta ako sa geology. Tapos ayun, yun na yung backstory paano ako napunta sa geology. And then, yung next, kung paano naman nag-start yung research career ko, simple lang yung nangyari. So sa geology, sa NIGS, meron kaming Facebook group ng mga students and mga staff kasi minsan doon nagpo-post ng mga announcements. Tapos minsan yung mga alumni nagpo-post doon ng mga job postings. Tapos nung July 21, 2016, so 1 month after graduation, nakita ko tong job posting na to. And zoom in lang natin yung nakakuha ng attention ko. So dito, yung research daw ay, yung gagawin na research ay analysis ng echo sounder, bathymetry, and backscatter data. So medyo nalungkot ako dito dahil hindi ito tinuturo sa amin nung college kasi labas ito sa field ng geology eh. Yung inaaral namin nun more on mga bato talaga. Pero nakita ko yung mga study sites, Batanes, Palawi, and Hundred Islands. So sabi ko gusto ko pumunta sa mga lugar na yan. So kahit wala akong background pagdating dito sa kung ano man yan. Nung time na yun, hindi ko alam anong mga yan eh. Yung echo sounder, bathymetry, and backscatter. Gusto ko pumunta sa mga lugar na yan. So naisipan ko mag-apply lang. And then natanggap naman ako. So, ayun, nag-start ako sa Geological Oceanography Laboratory. Doon ako naging research assistant under the mentorship of Dr. Fernando Siringan. Tapos eventually, nag-enroll ako doon sa graduate program ng UPMSI. So nag-enroll ako sa MS Marine Science. And then doon nagsimula mag-open yung opportunities to do research. And makapunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas and also travel abroad dahil sa research projects na to. So unfortunately,
hindi natuloy yung pagpunta namin sa mga lugar na to dahil nagbago yung study sites. Pero madami naman akong napuntahan ng mga lugar sa Pilipinas. Ah, sample photos lang nung fieldwork namin sa Bolinao, Pangasinan. Ayan, nasa bangka lang kami and then may mga equipment na nakakabit sa bangka. Yung mga equipment na yon nag-acquire ng data tapos nakikita namin dyan sa laptop na yan. Ito yung fieldwork namin dati sa Anda, Pangasinan. Nagmamap kami ng faults sa Lingayen Gulf. So yung equipment dito, um, multi-beam, kung tama yung pagkaalala ko, multi-beam echo sounder yung equipment. Yun ay para kumuha ng bathymetry ng seafloor. Tapos ako to, yung nagkakabit ng gamit. Then nakapunta din ako sa iba't ibang conferences abroad. Ito sa Brunei noong 2017, ito sa Russia noong 2019 yata. Tapos ito naman sa Manila, ito yung GeoCon na conference. Ito yung annual conference ng mga geologists sa Pilipinas. And then nagkaroon din ako ng opportunity na makabisita sa Japan noong 2020. February 2020 nakuha tong photo na to. And dahil dito, nag-open up yung opportunity din sa akin para mag-pursue ng doctorate degree ko dito sa Japan. So ano yung current environmental research na part ako ngayon? Well, ngayon more on geology yung ginagawa ko. Pero yung mga yung mga previous works ko, yun yung masasabi kong related talaga more related sa environmental science. So ikikwento ko yun mamaya. Pero for now, siguro bigyan ko lang kayo ng konting overview ng PhD research ko. So ang ginagawa ko ngayon ay tinitingnan ko yung mechanism in generating slow earthquakes sa Nankai Trough, offshore Moroto area. So himay-himayan natin yung mga terms na to. Ano yung slow earthquake? Kapag nag-uusap tayo ng mga earthquakes, yung iniisip natin dyan, violent na ground shaking na tumatagal ng seconds or a few minutes. Pagdating sa slow earthquake, yung um, hindi mo mararamdaman yung shaking kasi nare-release yung energy ng mas mahabang panahon. So pwede siyang tumagal ng days or months. So imagine niyo yung mga magnitude 7 earthquakes, yung mga malalakas na earthquakes katulad nung 2013 Bohol earthquake, yung 2019 Central Luzon and Cotabato earthquakes at yung recent earthquake sa Ilocos. Imagine niyo yung ganun na magnitude ng earthquake pero hindi mo siya nararamdaman kasi yung energy na yun ay nare-release over a long period of time. So ano yung implications nun? Currently, very hot topic siya kasi may mga nagsasabi na possible sila na precursors ng mga large earthquakes katulad sa nangyari nung 2011 Tohoku Oki earthquake dito sa Japan. May mga nagsasabi na before nangyari yung malakas na earthquake na yon, may na-record na distinct slow slip events na papunta doon kung saan yung epicenters. Pero very rarely ano lang siya, on very rare occasions lang siya nare-report. So ayun, debatable pa rin sa ngayon kung ano yung link ng slow earthquakes pagdating sa regular earthquakes. But regardless, importante pa rin na maintindihan natin kung ano yung nangyayari doon sa plate tectonic boundaries natin. So ang study area ko ay yung Nankai Trough. So ito yung Nankai Trough. Dito nagsasubduct yung Philippine Sea Plate sa ilalim ng Japan. And ito, examples lang nung seismic reflection profiles. Basically, ang nakikita ninyo dito, ito na yung ilalim ng structure na siya ng ilalim ng Earth. Yung linya na to, yun yung seafloor. Tapos, yung mga makulay na areas na yan na yung areas below the seafloor.
At na-shade ko na ng yellow yung itsura ng Philippine Sea Plate na nagsasubduct. So, dito sa top figure, nakikita namin mga 6 kilometers below the seafloor, nakikita namin kung anong itsura nung Earth. And dito, nung 1999, may na-identify na seamount. So, ito yung itsura niya. Nagsasubduct sa area na to. So, itong area na to, dito siya. Somewhere dito. Kung saan merong mga slow earthquakes, makikita nyo yung mga yellow and green dots. Tapos ito naman, walang seamount. Tapos itong area na to, somewhere dito siya. So sa mga area siya na walang slow earthquakes. So yun yung tinitingnan ko, yung structure ng plates, kung paano siya nakaka-affect sa activity ng slow earthquakes. Kasi may mga areas na mataas yung activity, tulad nito, dito at dito. Pero may areas na halos walang activity, tulad na lang dito and dito sa area na to. So yun yung ginagawa ko ngayon. Ngayon, balikan natin yung yung ginawa ko kung nasa Pilipinas pa ako na more on environmental research. So ito, mag-show and tell lang ako ng mga na-publish namin na papers. Kung interesado kayong basahin sila in more detail, open access naman sila. Search nyo lang yung pangalan ko or yung mga titles ng mga articles. So ito, na-publish siya noong 2019. Ang title ay Identifying Potential Upper Mesophotic Coral Ecosystems in Masinloc, Zambales Using Recreational Grade Side Scan Sonars. So breakdown ulit natin yung terms. Ano yung Mesophotic Coral Ecosystem? So yung mga Mesophotic reefs, makikita mo sila 30 meters or deeper. Yung depth na to, nasa limit na siya ng recreational scuba diving. So delikado na siya sa mga tao kung mag-dive pa kayo sa depth na yan. May mga experienced divers na nakakaya nilang mag-dive sa depths na yan. Pero limited yung oras. So nandun lang, kapag pumunta ka sa depth na yan, siguro mga 5 minutes lang, 5 minutes ka lang dapat nandun tapos kailangan mo nang umahon. So yung ginagawa para ma-map yung mga mesophotic reefs na to, kadalasan gumagamit ng sonars. Example na lang yung side scan sonar. So ang traditional na setup ng side scan sonar, ganito siya. Missile-shaped siya na equipment na hinahatak ng barko. Yung missile-shaped na equipment na yon, nagbabato siya ng sound waves. Yung sound waves magta-travel sa water column, tatama siya dun sa seafloor and then magre-reflect pabalik dun sa equipment. Gamit tong data na yon, nakaka-generate siya ng sonar image. Almost photorealistic siya na image ng seafloor. So ito, example lang to. And dito, yung traditional kasi na side scan sonar equipment, mahal siya, umaabot siya ng millions of pesos. Pero gumamit kami ng recreational grade side scan sonar or madalas tawagin na fish finders. Yung presyo niya lang ay, I think, kahit mga 20,000 pesos may nabibili ka na ganun. So very cheap siya compared sa mga traditional side scan sonars. At usually, yung mga equipment na to, ginagamit sila for sport fishing. So ito yung setup, nakakabit lang yung sonar sa gilid ng bangka. So may tubo, nakakabit doon yung equipment. Tapos pinapatakbo lang namin yung bangka sa mga may survey lines kami na target. Pinapatakbo namin yung bangka tapos nag-acquire nung data. So ito yung track, yung mga black na lines, and then eventually ito yung nabuo namin na map. So yung blue na areas, yun yung nakita namin na based sa sonar images, yun yung mga coralline or rocky na substrate. Tapos yung orange or brownish areas na to, yun yung mga loose sediments. So putik lang siya or buhangin. Walang mga bato or corals. At nakita namin na accurate naman yung nakukuha namin na information kahit na recreational grade lang siya na side scan sonar.
So, ayun. Next naman ay ito. So, yung dalawang papers ito at ang backstory nito, final project ko ito dati sa remote sensing class and then eventually na-publish ko siya into two conference proceedings. So, ang tiningnan namin yung shoreline change and mangrove cover change dito sa may mouth nung Haro Floodway sa Iloilo. So yung Haro Floodway, ito siya, ginawa siya between 2006 hanggang 2012 para ma-address yung annual flooding na nararanasan ng Iloilo City. So, tinignan namin, teka, play ko lang yung video. Bakit hindi siya nagpe-play? Eh, ayun. So doon sa time-lapse animation ng Landsat, makikita niyo yung kung paano nag-increase yung area na covered ng mangrove forest pagkatapos ginawa yung Haro Floodway na to. Yung nangyari kasi dyan, nagkaroon ng mataas na sedimentation sa area na to kasi dinadivert mo yung pathway ng tubig. So kapag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, ang nangyayari, imbis na yung tubig mo, dumaan pa siya dito sa Haro River, diretso na siya nadi-discharge dito sa area na to. Dumadaan na siya sa Haro Floodway. So yung tubig na yon, madaming dalang sediments at yun na at dahil na paikli mo yung path nung sediments, nagiging mas efficient yung mas efficient na ngayon yung sediment delivery mo sa coast. So nagkaroon ng mataas na sedimentation. Tapos dahil yung mangroves natin ay mga opportunistic sila na organisms, tinake advantage nila yon at kinolonize yung newly formed na yung newly deposited na mga sediments. Kaya mabilis din tumaas yung area na covered ng mangrove forest. Pero this is not to say na yung mataas na rate ng sedimentation ay maganda sa environment, no? Kasi hindi natin alam anong nangyari sa ibang organisms. Ang gusto lang namin i-emphasize dito ay na-take advantage ng mangroves yung rapid na environmental change na yan. Kailangan pa rin ng further studies para malaman kung ano yung naging impact niya dun sa ibang mga organisms. So ito isa pa sa ginawa ko before nung nasa UP PCAGP na ako. Tiningnan namin yung accuracy nung sea level heights na nakukuha ng satellites. Kinompare namin siya sa tide gauges. So yung red na line, ito yung track nung JSON satellite. So JSON yung pangalan ng satellite. And then yung mga black dots na to, ito yung mga tide gauges sa Pilipinas. Yung white na triangle, yun yung tide gauges na ginamit namin para i-compare yung accuracy nung satellite data. So kapag nagko-compare kayo ng dalawang dataset na yun, importante na makonect nyo sila sa parehong reference frame. So imagine nyo yung ruler. So dapat pareho yung zero nila. Doon sila sa the same na zero magsisimula magsukat nung height. So yun yung ginawa namin. And then kinompare namin yung freely available lang na nada-download from the internet, and then yung isang test namin ay nagsagawa kami ng sarili naming additional na mga corrections. So ito yung example na data. Ito sa Balanakan, ito sa Tandag. So yung left na figure, ito yung default lang na nada-download sa internet. At yung sa right, ito na yung
kapag ginamitan ng corrections namin. So yung red, nag-indicate nung correlation ng satellite reading dun sa tide gauge. So kapag mapula siya, mababa yung correlation. Kapag blue, mataas yung correlation. And then yung RMSE ay indicated nung size ng bilog. So kapag mas malaki yung size ng bilog, ibig sabihin magkalayo yung measurements nila. Kapag maliit naman, mas malapit yung measurements ng satellite and tide gauge. So dito nakita namin na kapag ginamitan mo ng mas local na tide corrections, hindi yung global na tide corrections na usually ginagamit nung mga global datasets na to, nag-i-improve yung data. So ayun, show and tell lang tayo. Next ay ito yung naging master's thesis ko sa UPMSI. Na-publish siya last year at ang backstory nito ay madami tayong faults sa Pilipinas. Kung titingnan nyo yung mga active faults ng PHIVOLCS, madami kang makikita ng mga faults sa lupa. Konti lang ang makikita mo sa dagat. So ang tanong ngayon, wala ba tayong mga faults sa dagat or hindi pa ba natin namamapa yung mga faults na yan sa dagat? So yun yung motivation nung mapping of offshore active faults na project kung saan na-involve ako, and then eventually naging master's thesis ko yung isa sa mga study sites na yon. So dito, yung East Zambales Fault, na-identify siya ng MGB as early as 1981. Noong 1991, na-identify yung offshore extension niya ng study na ito ni Salas et al. 1991. Pero despite being identified 4 decades or so, walang reported na characteristics ng fault. Like kung gaano kalakas yung pwede niyang ma-generate na earthquake, gaano kalaki yung previous na movements at ano yung recurrence intervals. Walang ganong mga information. Alam lang natin for the past 40 years or so ay nag-exist yung fault. So isang malaking problema yun pagdating sa seismic hazard analysis kasi nga wala tayong alam. At isang magandang example dyan, yung 2013 na ball earthquake kung saan nagulat na lang tayong lahat na nangyari pala siya sa isang previously unidentified na fault. Ngayon, tinatawag na natin siya na North Bohol Fault. So yun yung objective ng study na ito, i-characterize yung offshore East Zambales Fault. At ito yung naging results namin. Yung red na lines, yun yung trace ng fault na na-identify namin. So tatlo, itong offshore East Zambales Fault, yung Central Lingayen Gulf Fault, at yung Lingayen Gulf Transverse Fault. Ito naman yung example ng seismic reflection profiles katulad dun sa pinakita ko sa inyo kanina. Pero ang pinagkaiba nito, mas mababa yung penetration niya. So kung dito makikita nyo nagsisimula ito 30 meters. So ito yung sea floor, ito na yung ilalim ng sea floor. So yung depth of penetration around 100 or 150 meters. Yun lang yung nakikita namin. Unlike dun kanina sa pinakita ko na seismic reflection profiles na ginagawa ko ngayon, kilometers na yung nakikita namin. So ang idea nito, kung makikita nyo, may minarkahan kami dito na mga colored na mga lines. Ang idea nito, di ba sa geology, madalas na quiz ay identify mo yung pagkasunod-sunod ng deposition ng mga sediment layers at kung may fault, ihulaan mo kung kailan siya nangyari. So parang ganun din yung concept dito. Identify mo yung iba't ibang layers ng sediment, bigyan mo ng age estimate, and then from there, pwede mong ma-estimate kailan gumalaw yung fault at pwede mo siyang mabigyan ng recurrence interval. So ang highlights ng study na to ay ito nga, tatlo yung na-identify namin na fault segments at collectively tinawag namin siya na Lingayen Gulf Fault System.
At based sa length ng mga faults na to, pwede silang mag-generate ng earthquakes with magnitudes 7.5, 6.7, and 6.6. At naka-estimate kami ng recurrence interval na around 320 to 270 years. Ito rin isa sa mga na-publish namin last year. Makikita mo siya sa book na ito, chapter 10 ng Coastal Altimetry na book. Hindi ito open access. So kung interesado kayong basahin yung chapter namin, um, punta kayo sa ResearchGate profile ko and then send kayo ng request doon or email nyo ako. So para lang mabigyan ko kayo ng konting idea, so tinignan namin yung satellite and tide gauge data para tingnan namin yung sea level dito sa eastern side ng Philippines, dito sa San Vicente, Baler, Jose Panganiban, Legazpi, Giwan at Tandag. Tapos kinompare namin siya um, sa El Nino. At ito yung mga figures na yon, yung black na line, ito yung sea level na kuha ng satellite. And then yung blue na line, ito yung galing sa tide gauge. Yung red na dashed na line, ito yung mga linear trends ng altimetry data. Yung green na dashed line, ito yung linear trend ng tide gauge na data. Tapos dito nakalagay yung Nino 3.4 index. So kapag makita mo yung red at lagpas siya dito sa dashed line na yan, ibig sabihin El Nino event yon. Kapag makikita mo yung blue, tapos lagpas siya dito sa dashed na line, La Nina event yon. And then, ang interesting dito ay karamihan ng mga tide gauges sa Pilipinas na establish sila noong 2008. At yung na-record nila na data ay bumababa ang sea level. So makikita nyo siya dito sa mga green na dash na lines, pababa yung linear trends nila. Maliban na lang kung titingnan mo yung long-term na record from 1993 up to 2020 ng satellites, makikita mo na merong overall na rise ng sea level. So ano yung nangyayari? Mali ba yung tide gauge or may kaiba or um, ano yung phenomenon na nagkakos ng sea level fall na na-observe sa tide gauge? So na-correlate namin siya sa El Nino kasi ang nangyayari kapag meron kang El Nino, meron kang temporary na drop ng sea level at na-establish yung tide gauges 2008. Meron tayong dalawang strong El Nino events ng 2009, 2010, and 2015, 2016. Ito yung nag-cause nung temporary na drop na sea level fall recorded ng tide gauges. At makikita mo din yan kapag tiningnan mo yung long-term na record ng altimetry data. So yung black na line, ito yung satellite data from 1993 up to 2020. Yung dash na lines, yun ay kapag dinaanan mo ng low pass filter yung data na yon. At pansinin nyo, itong from 2008 up to 2020, kung gagawan mo yan ng trend line, makikita mo, decreasing talaga siya. Pero yung long-term record from 1993 up to 2020, meron kang increase ng sea level. So I think very interesting siya na very interesting siya na result. So ito na yung last na research na babagi ko. Hindi pa siya published pero hopefully lalabas na siya soon as a conference proceedings. Tiningnan namin yung change ng concentrations ng chlorophyll A and total suspended matter sa Manila Bay. At na-correlate namin siya sa precipitation and runoff. So itong yung white na line na yan, yung white na polygons, yun yung area ng Manila Bay watershed. Yung yellow dots, yun yung global data set kung saan namin kinuha yung precipitation and runoff data. Yung red na dot dito, doon galing yung global data set ng
wind speed, and sea surface temperature. Yung nakikita nyo dito na polygons, yun yung area kung saan nag-calculate kami ng chlorophyll A and total suspended matter na concentrations, at kung mapapansin nyo, hinati namin yung Manila Bay into different zones. At dito makikita nyo sa plot, dito sa zone 1, dun yung pinakamataas na concentrations, both chlorophyll A and TSM. Tapos habang papunta ka na dito, bumababa yung concentrations niya. So dito makikita nyo na correlated yung plots ng chlorophyll A and TSM dito sa precipitation and runoff. Hindi masyado dito sa wind speed and sea surface temperature. So ang key findings namin dito, yung figures dito na nakikita nyo, imagine yung January na image, kinuha namin yung average ng buong time series. So for example, January ng 2005, January ng 2006, hanggang and so on. Kinuha namin yung average ng lahat-lahat ng yon. Ganon din for February, March, hanggang December. At ito yung makikita nyo na patterns. So dito, sa area na to, dun yung may pinakamataas na chlorophyll A and TSM concentrations, likely because nandun yung mouth ng Pampanga River, which is the largest watershed at also extensive yung mariculture activity sa area na yan. Sa zone 3, which is itong area na to, makikita mo yung persistently high na concentrations sa mouth ng Pasig River. So nandyan siya halos all year round. Sa buong zone 3, siya yung may anomalously high na concentration. Makikita mo talaga siya na mataas compared sa surrounding areas niya. And that is likely because yung mataas na high organic load from urbanization. So puntahan tayo sa next question. Ano yung mga challenges and opportunities na naranasan ko sa research journey ko? Unahin natin yung challenges. For me, ito yung mga pinakamalaking challenges kasi contractual yung naging research position ko. At usually yung mga projects, tumatagal sila ng 1 to 3 years. Kapag natapos yung project, kailangan mo nang mag-apply ulit sa iba pang mga project. So maswerte ka kung ang project leader mo ay meron pa siyang kasunod na project. So pwede kang malipat na lang doon sa bago niyang project. Pero kung wala siyang upcoming na project, kailangan mo maghanap ng bagong work. Isang malaking challenge din, and I think alam to ng karamihan, yung salary delays. Hindi ko lang alam kung sa ibang university or sa ibang institutes nararanasan ito ng mga research assistants. Pero sa UP, grabe talaga yung salary delay. Minsan mapapasabi ka na lang ng mga masasamang words. At isa din sa challenge sa research ay yung pagsusulat. Matagal siya na process. So kung mapapansin nyo kanina, yung mga articles na napapublish ko, tapos na yung project, pero yung yung article hindi pa siya napapublish. Kasi madami pang pagdadaanan yan, mga revisions based sa comments ng co-authors, may dadaanan pa na peer review process na usually tumatagal ng ilang months pa. And then magbibigay ng comments yung reviewers, i-address mo naman yon. So matagal siya na process. Ang pinakamatagal na experience ko ay around 2 years simula nung nasubmit ko yung paper. Ang nangyari kasi, sinubmit namin yung paper sa unang journal, tapos matagal magbigay ng comments ang reviewers. So winidraw namin sa journal na yon, tapos pinasa naman namin siya sa ibang journal. So naghintay kami ulit ng comments ng reviewers. So medyo matagal din yung paghintay na yon. Tapos bumalik sa amin, in-address namin yung comments ng reviewers, sinubmit ulit hanggang sa na-accept na siya. So ayun, yun yung mga challenges. Pero syempre, madami ding mga opportunities. Unang-una na dito, gusto ko yung traveling. Napupunta ako sa
iba't ibang lugar sa Pilipinas ng libre dahil bayad siya ng project, lalo na kapag fieldwork and also kapag may conference na pupuntahan. Maganda din dito dahil nakakatrabaho mo yung mga colleagues from other agencies and also working with experts. Yung mga experts dito sa Pilipinas as well as abroad, nakakausap mo sila. Especially kapag pumunta kayo ng mga conferences. At syempre, for me, ito yung pinaka rewarding, yung contributing to scientific knowledge. So, words of encouragement, madaming challenges pagdating sa research and extra challenging na dahil dito tayo sa Pilipinas. So siguro dun sa mga previous na webinars, madami ng mga words of encouragements na nabigay sa inyo. Ako gusto ko lang i-share itong nakita ko dati sa GMA News na number of R&D personnel per million population. At kung ikukumpara mo yung sitwasyon natin sa Pilipinas sa ibang bansa, kulelat talaga tayo. So we need more scientists. And hopefully, yung situation natin in the future ay mag-improve din. Well, nag-effort naman yung mga yung government para ma-improve yung situation natin. Sana sabayan din natin ng increased na interest sa pag-pursue ng science careers. So I think yun na yung end nung talk ko, but before I formally end yung presentation ko, konting self-promotion. So meron kaming ginagawa din na science communication efforts. Kung interesado kayong mas matuto pa ng marine and earth science, pwede nyo kaming i-follow. Active kami sa Facebook and YouTube. And then also, kung interested kayo sa research, meron din kaming podcast na Behind the Science Podcast. So, dito sa Marine and Earth Science Learning Hub, nagbibigay kami ng video explanations ng mga studies conducted sa Philippines and also mga trivia and science concepts. Sa podcast naman, ito yung mga latest episodes namin. So ngayon meron na kaming 5 episodes. Episode 6 ay ito, i-upload namin siya on January 30. At yung podcast na ito, collaboration siya ng channel namin together with UP Diliman College of Science and UP Resilience Institute. At dito ay pag-uusapan natin hindi lang yung research nila, kundi pati na rin yung mga behind the scenes stories ng mga research papers simula sa kung paano nila ito naisipan gawin, kumuha sila ng funding hanggang sa publish na nila ito. So ayun, I think hanggang doon lang yung presentation ko. Ayan, maraming salamat po sa napakagandang mga lessons na binahagi niyo po sa amin. Sir Paul Cesar Flores. Muntikan ko na masabing Sir Kendrick. Sorry. Kinakabahan po ako. Sorry po. Ayan. Thank you so much po, lalong-lalo na sa mga topics na binahagi niyo po sa amin, Sir Paul. Ayan. Total, kanina nasabi sa atin ni Sir Paul na medyo nalilito siya or wala siyang ganong kaalaman. Wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa bathymetry and sa backscatter. Ayan, balikan natin yung point natin na yun. So, yung bathymetry, ginagamit siya na pang-measure sa ating ocean depth. Then, yung backscatter natin, pang-measure naman natin siya sa seafloor hardness. Ayan. Isa din sa mga tinakal kanina ni Sir Paul, ang mesophotic reefs, or ito yung tinatawag nating deep communities ng ating coral reef sa ilalim ng dagat, which is ito yung sinasabi kanina ni Sir Paul na hindi na siya gaanong nasisinagan ng araw, or ito na yung time na kung saan hanggang doon na lamang yung
limit ng ating mga divers. Kasi once na napunta na yung mga divers natin sa ganong level or sa ganong depth ng level, medyo konti na lang yung mga oxygen na nare-release ng katawan natin or nabibigay ng surroundings natin. So may hirapan tayong makahinga and may hirapan tayong magkaroon ng blood flow sa ating katawan. Next naman natin is yung doon sa sinabi ni Sir Paul kanina na pag-share ng kanyang thought about sa pagbaba ng sea level natin. Na kapag bumaba pala ang ating sea level, kasabay na nun yung pagkakaroon ng ating El Nino. So once na naramdaman natin na paparating na ang El Nino, panigurado mararanasan din natin ang pagbaba ng ating sea level. So ayun lamang po. Sa pagkakataong ito naman, ibibigay ko na po ng pansin ang mga katanungan. Ipapasa ko na po kay Franz Kendrick yung oras na ito para sa mga katanungan natin mula naman sa ating mga comment section sa ating Facebook Live. Ayan, thank you so much po. Okay, maraming salamat, Nicole. So, kindly stop mo na yung share natin para sa ating TechCom. And siguro Sir Paul, ay Kuya Paul, may request ako kasi medyo madami yung questions. Okay lang ba mag-overtime ng saglit? Sige, okay So, okay lang. lang naman. Okay. Kasi meron ako nakita interesting na university na sana magbigay ng question dun sa ating comment section. Kasi first time kong marinig na may ganong college. Kasi syempre, nasa Mindanao yung university na yan. Pero before we go to the question and answer, magsa-shoutout po muna ulit tayo sa ating mga universities na bagong dating. So ang pinakauna po ay Cavite State University. Second is MSU Marawi Main Campus. Bukidnon State University. Don Honorio Ventura State University from Pampanga. Mindoro State University. Eastern Samar State University Salcedo Campus. Meron din po tayong from DOST Bukidnon. And then President Ramon Magsaysay State University from Zambales. So marami po, parang nakadalawang research ka sa Zambales. So if ever interested sa thesis na yon yung mga students natin from PRIMSU, pwede nyo i-message si Kuya Paul. And yung pinaka-last na gusto kong i-shoutout, I think dapat sa kanila manggaling yung pinakamaraming question. Yung MSU Tawi-Tawi, College of Technology and Oceanography. So parang ang ganda nung ang ganda nung college sila. Ay specific talaga siya for marine geology. So sana makapagtanong sila sa comment section. Pero we can proceed now with the question and answer. So ang pinakauna pong question natin, hindi ko alam kung valid yung tanong ko. Pero yung kuya, tawag doon, yung sa marine borders kasi natin right now, technically, hindi siya kagaya ng forest na may kaya mong imapa or kaya mong lagyan ng poste or wall. So how do we define yung marine borders pag wala kang background sa technical knowledge on this one? Actually, hindi ko rin hindi rin ako familiar actually. So baka may mga may designated na mga latitude, longitude coordinates na pag naabot mo to nasa ganitong territory na yung territory na yun ng ganitong country. So baka ganun siya. Hindi ako masyadong familiar Okay. sa mga ganun. Pero yung sa kuya, yung sa Manila Bay, tawag doon, parang nilagyan ng paano na yung zoning noon? Sino nagde-decide ng zoning? Yun. Yung watershed na yun, yung watershed boundaries, I think through GIS yan eh. Kasi mga catchment areas yan, di ba? Yung mga watersheds. So, ayun, dinidelineate mo yung mga catchment areas na yan through GIS din. Okay, At so remote sensing talaga ang nakalimutan ko saan susi. ko na-download yung nakalimutan ko saan ko na-download yung dataset na yan. Pero ganun yung concept. Ayan. Pero kuya, isundan natin yung dataset na na sinabi mo. Kasi right now, alam ko, yung GIS na mapa natin, parang mahirap pang, or hindi ganun ka popular yung pinagkukuhanan ng sources. What more kuya, kuwari yung 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 tide gauge. Saan ka nagda-download ng tide gauge pag sa Philippines yung kailangan mo? Yung tide gauge, galing yan sa NAMRIA. Kasi kakolaborate namin yung NAMRIA during that time.
Pero may ibang tide gauges na readily available siya sa internet. Check nyo yung website ng University of Hawaii Sea Level Center. Kasi may access sila sa ibang tide gauges. Yung Corimau tide gauge, I think may access din sila sa Manila, Legazpi. I think may 5 tide gauges yata na may access yung University of Hawaii Sea Level Center. Makikita mo yun sa internet. Pero kuya sa Philippine universities, kaya naman na marine science or MSI or sa iba muna tayo. Ay, hindi. Nire-request yun sa NAMRIA, yung tide gauge data. Oh, okay. Okay. Sige kuya. Okay. And then may isa pong question from Partido State University. I think parang marine biology yung course niya. Parang how should we approach marine geology in the Philippine setting as an investment economically and academically? Good question. Yung siguro pagdating sa biology, yung isa kasi dati may napunta ako na conference sa Russia, ang tawag ay Marine Geological and Biological Habitat Mapping. GeoHub yung pangalan ng conference. At nakapunta ako doon dahil binigyan nila ako ng funding. At isa sa tumatak na idea sa akin doon ay geomorphology is a surrogate of habitat. So ibig sabihin, yung mga marine habitats, hindi lang yan nag-exist randomly. So merong mga geomorphological conditions kung saan mas preferred ng mga certain organisms yung ganong habitat. Like, for example, yung mga coral reefs, may mga certain depths lang sila na gusto. Tapos siguro may mga ibang types din ng mga organisms na mas nag-exist kapag steeper yung slopes, mga ganun na concepts. So ayun, yun yung pinaka tumatak sa akin na concept. Geomorphology is a surrogate of habitat. Okay. Talagang kuya, duktong-duktong yung mga natin, mga degree programs natin. One way or another, may matatamaan tayo kahit anong isa. Okay. And ito po, medyo interesting din to. Nakita. Napili ko kuya yung question kasi medyo pasok siya dun sa fault line na sea faults. Kung ano, basta yung fault na nasa dagat. Uh, how can the study of marine geology benefit students pursuing environmental planning? Yung maganda doon, for example, aralin mo yung mga faults offshore. Yung kagandahan kasi kapag ginaral mo yung faults offshore, mas maganda yung preservation potential niya compared sa lupa. Well, dito sa atin sa Pilipinas. Kasi sa atin, madami tayong mga ulan every year, di ba? So ang nangyayari, yung surface sediments, na-erode yan ng mga ulan, mga surface runoff, na-erode siya. So pwedeng matanggal yung signature nung earth, ng mga ganong earthquakes. Pwedeng mawala na siya sa sediment records kasi nabubura siya ng ulan. Pagdating sa marine environment, since tuloy-tuloy lang yung sediment deposition mo, nape-preserve siya over time. Kaya kung titingnan mo yung mga marine geological studies, merong field na paleoturbidite seismology. Kasi yung ground shaking, may nakakapag-generate siya ng turbidity currents, may certain type of deposit na mabubuo. Tapos kapag tiningnan mo yon in more detail, titingnan mo siya throughout mas mabang time scale, pwede kang pwede kang makapag-estimate ng recurrence interval ng activity ng fault. Yung problema nga lang, mahal gawin yung mga marine geological research kasi kailangan mo ng barko. Siyempre yung barko, kailangan mo ng kapag nag-operate yung barko, dapat 24 hours nag-a-acquire ng data. So kailangan mo ng mataas na malaking funds para doon sa gasolina, magbabayad ka ng mga tao. So ganun, mas mahal siya gawin. Okay, kuya. Sige, medyo related dun sa expense ng barko yung next question natin. Kasi, syempre right now, nasa Japan ka and nakita mo yung technology nila. If we're comparing it to the Philippine setup, gaano katagal pa kaya natin maabot yung ganyang kaayos na technology for marine science, marine geology researches? Ah, Aabot ba? hindi ko rin hindi ko rin alam. Pero ano naman, um,
nagsisimula naman na magkaroon ng mga research vessels dito sa Pilipinas. Siguro yung pinakauna, yung RV Melville, kung familiar kayo, dati siyang research vessel ng Woods Hole sa US. Pero ni-retire siya ng US, binigay sa Philippine Navy. So I think ginagamit pa naman yata yun ng Philippine Navy. Sa UP MSI, meron din silang mga research vessels. At I think may paparating pa na additional research vessels yung UPMSI. I think in total magkakaroon sila ng 5 na research vessels. Pero yung iba doon ay ipapamanage sa ibang universities. May lumabas yun na news from UPMSI mismo. Pwede nyong i-search. And I think ipapamanage yun, if I'm not mistaken, sa Bicol University, sa UP Visayas at MSU Iligan campus yata. So ayun, may efforts naman na magkaroon na ng mga research vessels. Okay, sige kuya. Tapos, ang isa pa pong question, yung sa mga students, lalo na sa MSU Tawi-Tawi, minsan lang to magtanong na kayo kasi kung oceanography yung course nyo, ito na yon. Hindi ko sure kung valid yung, baka mapahiya ako sa question na to. Kasi, kuya, di ba pag nag-earthquake sa above the surface, syempre kita natin na nag-shake talaga kasi may mga infrastructure tayo. Pero, how does it look like pag nasa loob ng dagat yung earthquake? Ganun din. May shaking din na. Actually, madaming videos yan sa internet eh. Minsan, yung mga scuba divers na nag-explore ng mga coral reefs. Kapag nag-earthquakes, yumayanig talaga na nadi-disturb yung sediments. So, makikita mo umangat yung sediments. Tapos, makikita mo sila na parang dinuduyan sila. Ang astig lang tingnan sa mga video. Basta Pati may yung ano siya. diver, dinuduyan? Parang naduduyan sila. Oo, parang scary nun kasi wala kang pwedeng mag-cover. Nasa gitna ka lang. Kawalan. Pero I think mas safe ka naman dun sa dagat kasi walang mahuhulog Kasi sa iyo. walang debris. Okay, sige. Tapos kuya, right now, kasi kuwari gusto namin, may gustong student na magpa-analyze or may, paano ba? Makigamit ng sonar technologies or sonar equipments. Kaya yung university yung kaya mong sabihin na pwede kang lumapit dito, tapos usap na lang kayo internally for that. Sa ano, yung yung alam ko lang sa UPMSI, sa dati kong lab, sa Geological Oceanography Laboratory. So, meron kami dong multi-beam echo sounder, meron kaming side scan, meron ding chirper. Isang type ng seismic reflection profiling system. So, meron kami dun sa lab. Pwede nyong i-contact si Dr. Fernando Siringan kung gusto nyo. Okay, ayan, sige. I-PM nyo na yung UPMSI. Although may struggles kami as a UP researcher, meron din namang meron ding fruit. Pwede kayo collab with us. Tatanggalin ko yung ko dito, yung banner ko kasi yung research conditions sa atin sa UPI medyo para sa bayan. Okay, ito siguro kuya, last question na kasi it's already 4:10. Meron daw po ba kayong alam na existing organization na pwedeng makatulong or mag-support pag gantong field ng thesis yung gusto nilang pasukan? Kasi syempre kuya, mahal nga yung sonar eh. Baka lang Usually meron. ano kasi yan eh. Depende sa project ng supervisor mo eh. So kung ano yung project niya, doon ka at kung gusto mong gawing thesis yon, syempre doon ka ma-assign. Kasi pag nag-pursue ka kasi ng graduate school, yung thesis mo depende rin sa ano eh, sa project nung advisor mo. Kung ano yung funding din na meron siya. Okay. Kaya very important kuya na mag-background research muna kapag kung may target ka ng faculty, may target ka ng degree program, ang susunod nun, yung target mong faculty na magiging advisor mo para at least kahit papaano aligned kayo ng research field na Hmm. papasukan. Okay. Pero ang nagpo-fund sa marine research ngayon ay sino pinakamasipag or pinakagalante? Japan Embassy. Yung projects ng previous ko na supervisor nung nagma-masters ako, sa DOST siya nag-apply. Ayun. Mga DOST projects yan. Ayan, so mga regional offices po ng DOST, kakatok po kami sa inyo. Baka pwede nyo kaming bigyan ng funding. Okay, sige po, wala naman ng question sa ating
comment section. So ibabalik ko na ulit kay Nicole ang ating floor. Nicole, back to you. Thank you, Kuya Paul. Thank you. Ayan, thank you so much po, Prescan and Sir Paul, for answering the questions of our viewers. Ayan, thank you so much po ulit, Sir Paul, na pinaunlakan niyo po kami sa hapon na ito despite of your busy schedules. Ngayon po, binigyan niyo kami ng sapat na kaalaman or konting knowledge about sa mga nalalaman mo tungkol po sa marine geology. And ngayon naman po, binibigyan natin ng sertipiko ng pasasalamat ang ating resource speaker sa hapon na ito. Muli, tinatawagan ko ang aming president na si Pres Kendrick Faronilo upang igawad ang ating sertipiko ng pasasalamat. Okay, thank you, Nicole. So this certificate of appreciation is given to Kuya, to Mr. Paul Cesar Flores in recognition for his valuable contribution as resource speaker in PANTAS, environmental research in the local and global setup. Given this 27th day of January 2024, courtesy of the UPLB School of Environmental Science and Management, Los Baños, Laguna, Philippines. So signed by Kendrick Farinilo, President and Founder of PAES. Maraming salamat, Kuya. Back to you, Nicole. Thank you. Ayan, paalala lamang na ang ating evaluation form ay bukas lamang mamaya hanggang bukas alas 8 ng gabi. Narito naman ang ating ilang announcement bago matapos ang ating programa. Muli inaanyayahan po namin kayo na sumali sa aming organization which is ang PAES, and ang ating next activity or ang ating next webinar which is the Pandayan webinar on marine conservation na magaganap sa February 24. Maraming salamat po sa ating mga manonood mula sa iba't ibang universities sa buong Pilipinas. Muli, maaari niyo po kaming kontakin sa aming email account which is the membership.paes@gmail.com para sa inyong mga katanungan. Ayan. Maraming salamat po sa araw na ito. Thank you so much po, Pres Kendrick, for giving me this opportunity na gawin niyo po akong host sa araw na ito. Thank you so much po sa inyong pagtitiwala, lalo na sa aking webinar team. Thank you so much po.